good day sir. My name is Kenneth Bitonautan. So, ang gagawin ko po today is yung activity na inassign nyo po sa amin, which is yung registration form na kailangan namin i-code. So, first na gagawin sir is yung i-declare yung anong language na gagamitin, which is HTML. So, doc type HTML. And then, open ko po yung HTML. And then, pag open ko po sa HTML, i-close ko po siya dito sa baba. Gaya po yung tinuro nyo. Next naman po is yung head. Open ko po yung head. And then, lagyan ko po ng title, which is activity na lang po yung ilalagay ko. Then, close ko po yung head. Next naman po is yung body. So, dahil inopen nyo po yung body dito sa taster, open, close ko po siya dito sa baba. Kagaya din yung tinuro nyo po. So, next na po is yung H1 registration. So, ang H1 sir, ang purpose niya is yung gaano kalaki yung font na gagamitin. H1. So, ayan. And then, next is yung form. So, dahil dineclare and open ko po dito sa taas, i-close ko pa siya dito sa may baba. Form. So, ayan. So, start na po ako sir sa label. First is label, which is yung unang nakalagay sa registration for is yung username. And then, input type text, name, username. Close ko po siya. And then, BR. So, ang BR sir is, ito yung, ang purpose niya is para hindi magkadikit yung, kunwari, username, tapos yung sa baba, password, kunwari po, hindi sila, magkasunod sila, hindi sila didikit. So, next po is, inuulit ko lang yung processor sa username, and then dito sa password. Password. And then BR ulit sir para next na ilalagay ko hindi sila magkadikit. Same process lang po yung ginagawa ko, yung tinuro niyo po sa amin. So next na ilalagay ko sir yung email address. Ayan. And then close. Go. Same process lang po. Input.
BR. And next is last name, first name, and then yung middle name. So label last name, name. Hirap talaga. Last name. Hirap pindot. Ayun. Ayun. And then BR. So ang next naman po is yung first name. Same process lang po yung ginagawa ko, sir, dito sa taas. Kung ano yung ginawa ko dito sa taas, yun din yung ginagawa ko dito sa baba. Kasi same lang naman sila ng result. Label. First name. Type. Name. Last name. Type talaga. Yan. Then BR. So yan na po. Ayusin ko lang muna. And then yung middle name. Close. Input type. Hirap talaga. And then BR. Then kasunod na po yung ilalagay ko po is yung age. So same process lang din naman po. Kung ano yung ginawa ko sa taas, yun yung gagawin ko po dito. Type. So ang ilalagay ko lang po dito is input type. Input type and then number. Kasi number lang naman ita-type, sir, kung maglalagay ng age, kaya number lang po nilagay ko dito. Then age. Ayun. Next. So kasunod po is yung date. Yung binigay nyo din pong example sa amin. Date.
date, and then name, date, then input, and then BR. Same process lang po. And kasunod naman ng date po is yung time. Again, same process lang po yung ginagawa ko, sir. Kung anong ginawa ko sa taas, yun din ginagawa ko sa baba. Time. So, in type which time name, time name, time, time, and then close ko po yung input. So BR ulit para di siya magkadikit sa susunod na ilalagay ko po. So ang next ko naman pong ilalagay, sir, is yung sex, yung male at saka female. So again, same process lang naman, sir. Label una, sex, then close, then label ulit ako sa male. Label laki. And then input type, equals, so ang nilagay ko dito, sir, is radio. It's because siguro yung function niya, sir, hindi, kumbaga yung choices mo isa lang, hindi, kumbaga female, isi-shade mo, hindi ma-shade mo yung male. So yun yung purpose ng radio, hindi mo siya ma-shade dalawa. And then radio, then name, sex, and then input. So inulit ko lang, sir, ililabel ko na naman yung tapos na sa male, sa female naman po. Label female, and then input type. Same process lang po ginawa ko dito sa male, tsaka yung input type ginaya ko na lang po kasi magkapareho lang na naman sila. And then radio, name, equals to sex, and then close ko po yung input, and then BR. So check ko muna, sir, kung gumagana ba to, itong na-code ko. Check ko muna kung may mali ba. So ayun, gumagana naman siya, sir. Wala naman siyang maling So dito lang ako maglagay sa age yung tuldok. So pagkatapos ng sa sex, sir, is yung mga hobbies. Again, tinignan at inaral ko na lang po yung binigay yung example sa amin, at saka in-apply ko na lang po dito. So again, same process lang ulit, sir. Label tapos hobbies, and then, sir, lalagay muna ako ng BR para mahiwalay yung hobbies tsaka yung label na hobbies sa hobbies na ilalagay ko pong example.
So dito maglalagay na ako ng input type checkbox para yung gagamitin sa pag-check sir sa example sa hobbies na ilalagay ko. Tapos checkbox input, ayan. And then kasunod ng checkbox sir is yung example na hobbies na ilalagay ko po. Kunwari label, kunwari yung first hobby ko po is basketball. Ayun, ayan lang po. Ay, label, bakit kasi nandyan ka? Yun. Anak ko. Input type, label. Balik ko muna sir. Bakit kasi? Label. Basketball. Kaya pala hindi ko po siya na-close dito. Ayun. Label. Ayun, then yan na sir yung first example ko po sa hobbies is basketball. And then BR ulit ako sir para sa panibagong example para hindi sila magkadikit, kumbaga mahihiwalay sila. So gagayahin ko lang po yung ginawa ko dito sa checkbox, and then sa checkbox sunod yung another example ko po ng hobbies. Input type equals checkbox, and then close ko po yung input. Then label ulit ako. So ang isa ko pong hobby is exercise, then close ko po label. So ayan po. So BR ulit. Apat na hobbies lang po ilalagay kong example dito sir para di masyadong matagalan. So ang next ko po is input type, checkbox, input, label tama, and then eating. Sana lakas mo kumain. And BR ulit sir. So last na ilalagay example na hobby sir is ito, input type, checkbox, input, label, watching anime. Ito yung last na example na ilalagay ko po sa aking hobby. Again, BR para di magkadikit, no? So tapos na po ako dito sa hobbies ko sir. Check ko po muna.
So ayun sir, makikita mo apat na nilagay ko doon. So apat yung lumabas dito na example. 1, 2, 3, 4. X ko muna. Back. And then kasunod na dyan sir is yung submit button. So ito sir, ginaya ko lang din yung binigay mong example doon sa class natin last time. Button type. Press to submit. Name. And then button save. Tapos close ko po muna and then submit ulit. Then close ko po yung button para walang problema. Yun, button. So dito sir, nakuha ko na yung button. Yung last na lang sir is yung paragraph dito sa baba ng form. P for paragraph. Uy. And then maglalagay lang po ako ng konting text dito para lumabas doon sa output. So example ko lang nilalagay dito is hi my BSIT to H, and this is activity in IT Elect 1. So ayan sir, yung paragraph dahil inopen ko po, i-close ko po muna. Bakit? Yung mapindot sa last part. Opo. Yun. Close ko po yung paragraph. So, tignan ko po muna sir kung may check ko po kung may mali ba sa code ko. So, wala. Ayun sir. So, this is my output sa aking code. So, try ko po. Username, example. Deadpool, password. Yun, natatabunan naman. Then, email address. Last name. Tanutan. First name. Kenneth. Middle name. Bernabat. Age 20. Date. Time. Gumagana naman yung pagpili ng sex, male at saka female. And then yung nilagay kong example ng hobbies ko sir is basketball, exercise, eating, and watching anime. And then yung submit button, and this yung ng panghuli sir yung paragraph. So yun, ito yung nilagay ko sir. Hi, my name is Kenneth Bitanotan, this is IT2H, and this is my activity Night Elect 1. So ayun lang po sir. Thank you po sa panonood.